Mga boss, ating basahin itong pahayag ni BP Inday Sara. As early as 2023, may nakita ng mga anomalya sa budget. Alam na natin na may problema sa budget. Alam natin kung sino yung mga tao na may kagawan ng anomalya, corruption sa ating budget. Pero hanggang ngayon, wala pa ring nananagot. Yan, katotohanan mga boss, no? Puro kaso, investigation tungkol nga dito sa mga flood control projects, mga anomalya sa budget. Wala pa rin nakukulong. Ganon nila pinatagal. At minsan pa nga, nililihis pa nga nila mga boss, no? Gumagawa sila ng mga ibang kaso para lang mailihis itong sa anomaly sa corruption mga boss dito sa PBBM administration. Isa na dyan, kahapon, si DPWH Chief Bunuan, mga boss, nakalabas papuntang Amerika. Dahil nga, naglabas ng lookout bulletin ang DOJ, pero wala namang inilabas na hold order. So, kaya wala siyang kaso eh. So, kaya pinayagan siya na immigration na makaalis. Andun, pa Amerika. Si Saldico mga boss, ayan, dahil wala pang kaso, malaya, nasa Amerika. Kung lahat ng sangkot sa corruption mga boss ay hindi nakakasuhan dito sa Pilipinas at patuloy lang ng investigasyon, siyempre, pwede silang lumabas ng bansa, ng ibang bansa. Pagdating doon, wala ng kaso mga boss dahil nasa ibang bansa na sila. Pero, kayang-kaya gawin yon ng ating pamahalaan, kagaya na ginawa nila kay Tibes mga boss, no? Congressman Arnold Potibes, na kinansil yung passport kaya naiuwi dito sa Pilipinas. Pero kay Saldico mga boss, hindi nila magawa. Hindi nila magawang i-cancel yung passport at pabalikin dito sa Pilipinas. Ganon kahirap gawin ng administrasyon. Pagkakampi mga boss, matagal yung proseso, walang kaso. Ayan, nabot na ng pagkadismaya itong si BP Inday Sara sa nangyayari dito sa mga investigasyon ng corruption. Noon pa lang, sinabi niya na 2 tao lang ang may hawak sa budget ng Pilipinas. Ayan ay si Saldico at itong si Speaker Martin Romualdez. Dahil nakita mismo ng kanyang ahensya nung siya pa ay DepEd, no? Secretary itong si BP Inday Sara, na pilit na pinapasok insertion sa budget ng DepEd. O ganun pa lang, nakita na ni BP Inday yung anomalya doon mga boss, yung corruption. Siyempre ayaw niya at pinigilan niya, nagalit. Nagalit yung mga taong gustong mag-insert dito. At alam natin kung sino yan mga boss, no? Tinira siya ngayon. Ayan. Ginawa ng mga kaso, hinaharangan yung kanyang department, hinaharang yung budget. Ginawa ng kung ano-ano. Pinapaano pa nga nila, impeach itong si BP Inday. Para lang maalis at hindi na makatakbo sa 2028 presidential election. So yun mga boss, inyong palagay. Okay, mangyayari pa ba? May makukulong pa ba dito sa corruption na investigation na ginagawa sa Pilipinas?